Patnubay at gabay ng magulang ay kailangan sa mga batang manonood. Heto na ang kwento ng walang hanggang pagmamahalan sa ikaw lang ang mamahalin. Hatid ng Sunsilk with Nano Complex. Tied now with freshness of Downy, Enervon Tablet at Meralco. Tayong sine, tapos sain tayo sa labas. Gusto mo? Talaga, Nay? Opo, opo. Diyan ka na babagay, DNA test. Anong balak mo kay Catherine? Itatapon ko na lang siya. Itatapon ko siya na parang basura. Sa tingin mo ba papayag si Ising? Siya ang gagamiting kong paraan para mailayo dito si Catherine. Sir Charles, pasensya ka na. Susundin kasi ako ng ina eh. Hello? Maylene? Kailan ba tayo magkikita? Nay, pasensya ka na. Hindi kasi ako pwede ngayon eh. Anak, parang awa mo naman, oh. Dalawin mo naman ako dito, Maylene, oh. Pero paano si Aling Ising? Tatawagan ko na lang yan. Sigurado ka ba na sa eskwela lang pumupunta yung anak mo? If I know, magkasama na naman sila ng kapatid kong si Ferdinand. Hindi na rin ako magtataka kung isang araw na lang. Bigla na lang ampunin yung anak mo ni Ferdinand. Hindi ako iiwan ng anak ko. Paano ka nakakasiguro? Hindi naman ikaw yung tunay niyang ina. Kaya hindi rin malabo na pagdating ng araw, iwanan ka ni Catherine. Anong ito, ho? Uy, di ba siya yung nanay ni Catherine? Iya, hindi ba kaklase kayo ni Catherine? Ay, opo. Napansin niyo ba siya? Kanina pa po siya umalis eh. Saan kaya nagpunta yun? Sabi po niya, aantayin daw po niya kayo. Sige, salamat. Sige po. Kalimutan naman siguro. Saan ka nang galing kanina? Nay, binisita ko po si Nay Lilian. Alam mo ba ako nilang tao sa eskwela mo kanina? Pero nintay pa rin kita dahil umaasa akong darating ka. Ay, sorry na. Kasi sumama na naman yung loob ni Aling Lilian eh. Bakit ako, ha? Hindi ba sumasama rin ang loob ko? Wala akong ibang inintindi kundi ikaw, Catherine. Pero anong ginawa mo? Mas iniintindi mo pa yung iba kaysa sa akin. E mabuti pa nga yung Lilia na yan, marami nag-iintindi sa kanya eh. Pati nga ikaw naagaw niya na sa akin eh. Hindi po ganoon si Aling Lilian. Kung makikita niyo lang sana siya, napakabigat ng pinagdadaanan niya ngayon. Alam niyo ba kung bakit siya nagkasakit noon? Kasi nahiwalay siya sa anak niya eh. At pag naisip niya na mawawala ulit ako sa kanya, baka gumrabe pa ulit yung lagay niya. Kasi bagay, paano niyo nga naman ako maintindihan? Eh, hindi naman kayo yung nawalan eh. Huwag mo akong masagot-sagot ng ganyan, Catherine, ha? Hindi mo alam kung anong pinagdadaanan ko. Hindi tayo magkakahiwalay, naiintindihan mo ba? Mula ngayon, hindi ka na aalis ng bahay. Wala ka ng ibang sasamahan. Catherine. Sabi ni Manang Rosan, dito ka daw eh. Nagkasagutan daw kayo ng nanay mo. Ano ba nangyari? Ayaw niya na ako
makipagkita kay na Lilian. Ano mo, kulang na lang, ikulong na niya ako eh. Catherine, nagsiselos lang yung nanay mo. Alam niya namang mahal na mahal ko siya eh. Siyempre, nanay ko siya. Hindi ko naman siya ipagpapalit eh. Hindi ko nga alam kung bakit biglang nagkaganyan yung isip ng nanay ko. Hindi ko rin maintindihan. Bakit bigla siya natakot mawala ako sa kanya? Pasok! Ma'am, ito na ho yung gatas na pinadala niyo. May pag-uutos pa ho ba kayo? Wala na. Pero hindi naman dahil sa gatas, kaya kita pinapunta dito Ising. May nagawa na naman ho ba si Catherine na hindi niyo nagustuhan? Sa akin, wala. Pero sa'yo, meron. Ising, narinig kong pinag-uusapan ng mga maids kanina na nag-away kayong dalawa ng anak mo. Ito na nga ba yung sinasabi ko sa'yo eh. Lumalayo na ang loob sa'yo ni Catherine. Pero, huwag ka mag-alala. Meron akong magandang proposal para sa'yo, Ising. Naku, malaking halaga to. Ito, ma'am. Para sa'yo yan, Ising. Para makapagsimula ulit kayong dalawa ni Catherine. Kailangan, ilayo mo nga lang siya dito.